Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay muli babalik tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang topic po natin sa hanggang ito ay tungkol sa Acts chapter 1 verses 1 to 5. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Panginoong naming Diyos, aming kapangyarihan, tumikha sa amin at tumikha ng lahat. Kinikilala namin tagapagbigay ng mga biyaya at patnubay. Panginoon, kami po dumadalangin, humihingi po kami ng patnubay. Gayon din po, dalangin namin Panginoon, banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng katalinuhan at patuloy na magturo sa amin sa pag-aaral ng inyong mga salita. Panginoon, dalangin din po namin, kasamahan namin patuloy na maantabay at nag-aaral sa mga salita ay bigyan niyo ng katalinuhan upang malaman at maintindihan ang aming mga pag-aaralan. At po na ito, Panginoon, ay dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dekada 80, ang malingas na kapanahunan ng fraternity at sorority. Kaakibat ang mga rumble at gayon din ng mga rally laban sa gobyerno. Ang dahilan, martial law, na may slogan pa noon na sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ito rin ang dekada na sumikat sa bawat campus ang salitang born again. Sa bawat universidad ay nagsulputan na parang mga kabuti ang mga Christian organization at ang paglago ng Kristyanismo parang isang malawak na siga. Paglago nito, isa na rito ang Campus Crusade for Christ. Ito ang dekada kung saan ako nakakilala sa Panginoong Jesus at nagpabautismo. Sa Campus Crusade for Christ, ako napabilang at gayon din dumalo sa University Baptist Church sa Moraita kung saan ako nagpabautismo. Subalit ano nga ba ang Kristyanismo o ang Christianity? Ayon sa dictionary, ito ang Christian religion founded on the life and teachings of Christ Jesus. State or fact of being a Christian. Sa kaganapan at mga pangyayari sa atin ngayon, ito na nga ba ang kasagutan? Ang Ebanghelyo nga ba ang tanging pag-asa natin? Sa mga tunay na Kristiyano at mananampalataya, sabi nila, yes, oo, amen. Ngunit marahil, hindi ang sabi ng ilan. Bakit nga ba? Dahil sinubukan na ito at may 2,000 taon na ang nakakaraan. Hanggang sa ngayon, sari-sari ang sinubukan ng tao. Ngunit sa bandang huli ay masasabing kulang. Ang mga politiko, ang mga philosopher at statesman o kaya'y relihiyon ba? O kaya ang relihiyon ba ng mundo ang pag-asa? Subalit ayon kay J.K. Chesterton, Christianity has not been tried and found wanting. It has been found difficult and tried. Sa Tagalog, ang Kristyanismo ay hindi sinubukan at natuklasang kulang. Ito ay natuklasang mahirap at hindi sinubukan. Ayon kay Dr. Martin Lloyd Jones, that is the simple truth. The world speaking generally has never been tried. Christianity. It has talked a lot about it, but it has not really tried it. Sa ating kapanahunan ngayon,
magbukas ka lang ng TV, ng internet, o sa social media ay sari-sari na ang nagsasabi ng tungkol sa salita ng Diyos. At nagsasabing sila ay kasapi ng mga grupo ng mga Kristiyano. Bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw. Kahit mga politiko ay nag-quote na ng mga salita ng Diyos. Bawat isa nagsasabi na sila ay isang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano nga ba ay ang pagsunod sa kagandahang asal na itinuturo ni Kristo. Bawat isa nagsasabi, nakakalito, nakakaligaw, mag-ingat, ano nga ba ang totoo? Kahit hindi ka magbasa ng banal na kasulatan, basta't sundin mo lang ang utos, sinasabi, aral namin, isa kang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano nga ba ay may magandang ugali at mabuting asal? Kumpleto ang attendance ko tuwing araw ng linggo. Nasa simbahan ako at nagbibigay ng tithes, offering, kaya ako isang Kristiyano. Isa akong Kristiyanong sumusunod sa mga kaugalian at tradisyon na aking kinagisnan. Isa akong mamamayan na sumusunod sa batas at walang inaapakang tao kasi ako'y isang Kristiyano. Ano nga ba ang totoo at ang tunay na Kristiyano? Nag-iisang may kapangyarihan ang Biblia sa origin o pinanggalingan ng Iglesia. Ang Iglesia po, masasabihin dito, o ang church o ang simbahan ay kalipunan ng mga mananampalataya. At ito ay matatagpuan natin sa Acts of the Apostles. Ayon sa tradisyon, ang Acts ay sinulat ni Luke na isang manggagamot o physician, mangangaral ng Ebanghelyo, at ang kasama ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawa at ikatlong missionary journey patungong Rome. Sa verse 1 po ng Acts chapter 1, sabi, o Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Ito ay nagsasaad ng kaparehas na panimula sa Gospel of Luke. Tanghayan po natin sa Luke chapter 1 verses 1 to 4. Yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin. Ayon sa ipinalam sa atin ng ating mga taong buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga tagapangaral ng salita. Ay minabuti ko naman pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula. Na sumulat na isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo, upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na ituturo ko sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat na ito ay sinulat ni Luke. Walang tiyak na impormasyon tungkol kay Theophilus. Subalit, maaaring ipalagay na si Theophilus ay may mahalagang posisyon sa katayuan, kinikilalang tao at kaalaman tungkol sa Kristyanismo. At nakilala niya si Luke na isang manggagamot, mananalaysay, siyang tanging kapanipaniwalang pagkukunan ng mga eksaktong pangyayari at kasaysayan. At nasaad nga sa sulat ni Luke kay Theophilus na ininalahad ko ang mga eksaktong pangyayari. Sasabihin ko sa iyo kung bakit kami mananampalataya at kung ano ang aming pinananampalatayahan. Isasalaysay ko sa iyo
at ilalahad nga ni Luke. Ang una ay sa Gospel at ang ikalawa ay sa The Acts of the Apostles. Simulan natin ang kasaysayan sa 12 lalaki at grupo ng mga kalalakihan at kababaihan. Sila'y sinasabi ng mga makapangyarihan o ng mga autoridad na mga mangmang, walang pinag-aralan, simple, ordinaryo lamang, walang makabagong gadget upang maihayag at maipakilala ang kanilang pinaniniwalaan. Sa madaling salita, sila ay wala lang. Subalit ang mga taong tinagurian nilang mangmang ang naging sanhi ng kaguluhan. Ayon sa Acts 17, verse 6b, ang taong ito na nanggugulo. Subalit tingnan natin sa English Standard Version kung ano ang sinasabi. These men who have turned the world upside down. Namayagpag at naghari ang Kristyanismo sa makapangyarihang Roman Empire sa loob ng 2 siglo. May kalogang 200 taon. At sa simula ng 3 siglo ay kinilala ni Roman Emperor Constantine bilang makapangyarihang lakas at kinilala at tinawag bilang mga Kristiyano. Paano nga kaya ang isang maliit na grupo ng mananampalataya na kinikilalang mga Kristiyano at tinawag nilang mga mangmang ang yumanig sa buong Roman Empire upang kilalanin ang Kristyanismo sa panahong yaon? Upang maliwanagan at maunawaan natin kung ano ang Kristyanismo, ay mahalagang tingnan natin sa aklat ng Acts of the Apostles. Ano nga ba ang sinasabi ng aklat ng Acts sa atin at ano nga ang mensahe noon? Ang mga mensahe. Ito ang pag-aaralan natin sa Acts 1 verses 1 to 3. Sa verse 1, O Teopilo, sa unang aklat ay sinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ang buod ng buong kasaysayan ng Gospel of Luke at ng iba pang mga Gospel. Ang Kristyanismo ay patungkol kay Jesus. Sinabi ni Luke na isulat ko na ito kay Theophilus, ang tungkol kay Jesus noon pa man, at marami pa akong sasabihin tungkol sa kanya. Ang Kristyanismo ay hindi katuruan. Ito'y tungkol sa isang tao, walang iba kundi si Jesus. Si Luke ay isang tunay na manunulat ng kasaysayan na nagsasaad at nagtatala ng katotohanan patungkol sa mga beripikadong mga tala, pangyayari at mga paksa. Ang Panginoong Jesus ang pinakatema o paksa ng mga pagtuturo ng sinaunang iglesia. Ulitin ko po, ang iglesia po o ang simbahan o ang church ay kapulungan o grupo ng mga mananampalataya. Siya ang paksa ng Gospel ni Luke at ng Acts of the Apostles. Sa ngayon, ito ang masakit na nangyayari. Ang nais nating malaman ay kung ano ang
tungkol sa kanyang mga aral at paano ang aplikasyon nito sa ating buhay. Ngunit sa totoo po, subalit hindi ito, kundi ano ang dapat nating malaman tungkol kay Jesus at kung paano magkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Hindi dapat tayong magsimula sa Kanyang mga aral. Ang nararapat ay magsimula tayo sa Kanya at sa lahat na sinulang mga gawain at itinuro na Jesus. At sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod sa Acts 1:8, basahin ko po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa kaduluhang-duluhan bahagi ng lupa. Inatasan po ni Jesus na sila ay humayo at mangaral, hindi lang upang mangaral ng kanyang mga aral at turo, ngunit ipaalam ang tungkol kay Jesus. Ayon din sa aklat ng Acts, ang lahat ng kanyang mga tagasunod ay parating ipinapangaral ang tungkol kay Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Muli, ayon sa Acts 17:18, sapagkat ipinapangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Humayo sila at ipinahayag ang tungkol kay Kristo. Ito ang kabuuang isinasaad ng kanilang mga aral. Ang kanilang sinasabi, makinig kayo. Mayroon kaming nais ipahayag sa inyo tungkol sa isang taong nagngangalang Jesus. Sa Gospel, ipinala ni Luke ang katotohanan o ang facts at muli pinala niya ang mga ito sa aklat ng Acts. Hindi lang siya nagkasya sa pagtatala ng mga iyon, inilahad din niya ang kahulugan at kahalagahan ng katotohanan at ang lahat ng ginawa ni Jesus at ang lahat ng itinuro niya. Parating magkaakibat ang mga ito, ang ginawa at ang mga turo ni Jesus. Sa Acts 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Si Jesus ay isang Hudyo, sinilang isang Maravita, naging isang karpentero, nagsimulang mangaral sa edad na 30 at pagkalipas ng 3 taon, pinako at sa labis na paghihirap, namatay at inilibing. Subalit ito, sinasabi sa kanyang mga tagasunod na magpatotoo o maging mga saksi sa kanya hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito po ang mensahe ni Jesus para sa lahat. Balikan natin ang sinabi ni Luke sa verse 1 kay Theophilus na lahat ng isinulat niya sa Gospel ay kaunti sapagkat ito'y panimula pa lamang. Ito'y napakahalaga kung bakit isinulat niya ang Gospel. Narito, sabi ni Luke, narito ang isang tao interesadong malaman at matutunan ang tungkol sa Kristyanismo. Sasabihin ko sa iyo, sagot niya, at ang buod at ipaliwanag ang nilalahad ng buong
24 na chapter ng kanyang gospel at ang buod at kahulugan nito ay tungkol kay Jesus at sa kanyang sinimulang gawin at mga itinuro. Sa Gospel ni Luke, pinakikilala niya kung sino si Jesus, kung paano siya isinilang. Hindi siya kaparehas ng isang ordinaryong tao. Sa simula ay pinuntahan ng anghel na si Gabriel si Mary upang ipabatid na siya'y namumukod-tangi na pinagpala sa lahat ng mga babae sapagkat dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos at kikilalanin ng buong sanlibutan. Uupo sa trono ng kanyang ama na si Haring David at ang kanyang kaharian ay walang hangganan. Nag-alinlangan sumagot si Mary, paano mangyayari? Ako'y walang karanasan. Na sumiping sa isang lalaki ay magkakaroon ng isang binhi sa sinapupunan. Ang sagot ni Gabriel ay matatagpuan sa Luke, verse 35. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawagin anak ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Luke at nais ipahayag si Jesus ay naparito sa mundo. Pinanganak siya na hindi katulad ng sinuman. Nagmula siya sa kawalang hanggan. Siya ay nagmula sa langit, naparito sa lupa. Ito ang Kristyanismo. Subalit hindi lang yon ang ipinarito ni Jesus dito sa lupa. Gumawa rin siya ng mga himala at marami pang iba. Sa kapanahunan natin, marami nang hindi naniniwala sa himala sapagkat ito'y kayang ipaliwanag ng siyensa. Sinabi ni Luke na balikan ni Theophilus ang kanyang tala sa gospel kung saan inilalahad niya ang tungkol sa mga himala. Matatagpuan po natin ito sa Luke 5, verse 17. Ito ang ginamit ni Jesus na pang-akit upang magpakita ng mga babala o signs at ang mga tao ay mahikayat na lumapit at magmasid. Sa Luke 9, verse 51, nagtungo sa Jerusalem si Jesus kahit alam niya na marami ang nagagalit sa kanya at nais siyang ipapatay. Sa pagdiriwang ng Passover kahit naroon si King Herod at alam niya na malapit na ang araw ng kanyang kamatayan, ay nagtungo siya doon at doon nga siya dinakip. Sa pagliliti sa kanya, hindi siya nagsalita at pinarusahan siya ng kamatayan. Pinagpasan siya ng krus at pinalakad na ginagawa lang sa isang sentensyadong bilanggo upang ipahiya sa kanyang kasalanang ginawa. Nadapa at tinulungang buhatin ng isa ang cross na kanyang pasan-pasan. Ipinako siya sa krus at sa matinding paghihirap upang hihina ay namatay. Dalawa sa kanyang kaibigan ang kumuha ng kanyang katawan at inilibing. Subalit, nabuhay na mag-uli at nakalabas ng libingan. Nagpakita sa ilang mga piling mga alagad at mga tao. Ito ang sinabi sa atin sa verse 3 ng Acts chapter 1. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan.
Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At habang kasama niya ang kanyang mga alagad sa Mount Olive, ay nagpakita siya umakyat sa langit. Ito ang kumpletong kasaysayan ayon kay Luke na nais tulungan ang isang matalinong si Theophilus. Katulad ka ba ni Theophilus na nais malaman kung ano ang Kristyanismo? Nakita, narinig ang mga pangyayari sa buhay ni Luke at nakita ang epekto ng mga aral at ninanais na malaman kung ano ang talagang lubusan na pangyayari at kung ano ang Kristyanismo. Ang kasagutan ni Luke kay Theophilus, kung nais mong malaman at maliwanagan, makinig ka. Narito si Jesus, nagsimula, dumating, nangaral, gumawa ng mga himala, ipinagkaloob ang sarili, namatay, inilibig, at nabuhay na mag-uli, at umakyat sa langit. Binigyan din ni Luke ang muling pagkabuhay ni Jesus. Walang Kristiyanong simbahan o iglesia ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kasaysayan ng simbahang Kristiyano ay naitala sa aklat ng Acts. Ito ang kasaysayan na nagdulot ng kaguluhan at sa kapanahon yon na nagpatuloy sa maraming siglo. Ito ay sa kadahilanang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli at nagpakita ng mga patunay na totoo. Ito ang katotohanan. Ang ibig sabihin ni Luke kay Theophilus at sa atin na rin na maniwala ng lubusan sa kanyang mga pinahayag dahil ito ang katotohanan. Walang anumang paliwanag maliban kay Jesus. Ito dapat nating simulang gawin. Ayon sa kasaysayan ni Luke, nagsimula rin si Jesus na magturo. Sa lahat ng gospel, mababasa natin ito. Itinuro ni Jesus kung sino siya, ang kanyang sarili. At sa John 8, verse 58, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Inangkin niya ang isang natatanging autoridad at inangkin din na siya ang anak ng Diyos. Ito ang sinimulan niyang ituro. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao, ang anak po ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Pumarito siya dito sa lupa sapagkat ito lamang ang tanging dahilan upang ang lahat ay maligtas at siya'y isinugo ng Ama. Tunghayan po natin yung John chapter 3 verse 16, ang pinakasikat na verse sa Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ng kapanahonang yon, hindi nila naunawaan ang mga sinasabi ni Jesus. Ipinaalala ni Luke kay Theophilus ang salaysay sa Gospel sa
Sa chapter 24, dalawang tao ang naglalakad sa Jerusalem patungong Emmaus. Pareha silang naniniwala kay Jesus. Subalit sa ngayon, nalulungkot sila. Namatay si Jesus. Paano ang kanilang paniniwala? Subalit, bago ang yon, sa pagkamatay ni Jesus, sila'y nangamba at natakot sa kanilang buhay. At nang nabuhay na mag-uli si Jesus, ay sumabay sa kanilang paglalakad. Ngunit hindi nila nakilala si Jesus. Sinabi ng babae na at ibinalita sa mga tagasunod ni Jesus. Sa Luke 24 verse 11, subalit ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Naniwala sila na si Jesus ang tagapagligtas sa mga himala na ipinakita at sinabing ito, siya na nga ang Misaya. Subalit ipinako ito sa cross at namatay. Ano ang naging reaksyon nila? Sa Luke 24 verse 21, subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. At si Jesus ay nagsalita sa kanila. Sa Luke 24 verses 25 to 26, at sinabi niya sa kanila, o napakangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian at nang magpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ito rin ang nangyari. Hindi makapaniwala, nagulat. Sinabi ni Jesus, bakit kayo nagulat at hindi makapaniwala? Hindi ba sinabi ko na ito sa inyo, na ako ay mamamatay, ngunit mabubuhay na mag-uli? At ipinakita ni Jesus ang butas sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, sa kanyang tagiliran. At sa Luke 24 verse 44, ito ang aking mga salitang sinabi sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Kung nais mong higit na matutunan ang tungkol sa Kristyanismo, buksan mo ang iyong Biblia, basahin at unawain simula sa aklat ni Moises, ng mga propeta, ang Psalms o ang mga awit. Ang lahat ng ito ay nagsasaad ng patungkol sa nag-iisang tao, sa anak ng Diyos, tungkol kay Kristo Jesus. At ipinaluwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang pagdating. Sa Luke 24 verse 45 to 46, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ang mga kasulatan po na sinasabi rito ay ang Old Testament o ang Lumang Tipan. Verse 46, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Sa kanyang pangalan,
Sino po ito? Ito po ay walang iba kundi si Jesus Christ. At sa paliwanag ni Jesus, ito ang tanging paraan upang ang lahat ay maligtas. Lahat tayo ay isinilang ng makasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos at tayo'y likas na makasalanan. Ang tanging kailangan ay ang pakikipagkasundo sa Diyos. At upang matubos tayo sa ating mga kasalanan, kinakailangan nating makilala ang Diyos Ama upang tayo'y pagpalain at makapagpasimula at matawag bilang mga anak ng Diyos. Ito ang tunay na dahilan ng pagkakatawang tao ni Jesus upang malaman natin ang lahat ng ito. Ito ang mensahe ni Jesus. At ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Humayo kayo at inaatasang ipangaral at sabihin sa lahat na pagsisihan at ang kapatawaran ng kasalanan ay posible lamang sa pangalan ni Jesus. Ipangaral ito magmula sa Jerusalem at sa buong sanlibutan. Sa kahit anong lahi, kulay, kasarian, sapagkat ang sanlibutan ay magkakapatid at ang sanlibutan ay nagkakaisa sa kasalanan at nasa ilalim ng galit ng Diyos na magiging sanhi upang mapunta sa impyerno. At nag-iisa lamang ang tanging tagapagligtas. Ito ay si Jesus. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa akin at kayo ang magiging saksi sa akin. Ito ang patungkol kung ano ang Kristyanismo. Ito ang sinasabi ni Luke sa unang kalatas. Subalit ngayon, may idadagdag pa si Luke. Ang sabi niya sa verse 1, lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Ito'y nangangahulugan na si Jesus ay hindi pa tapos at magpapatuloy pa siya. Ito ang sinabi ni Luke kay Theophilus. Makinig ka. Mayroon akong pangalawang talastas. Sinabi ko ang kanyang ginagawang pasimula. Natanggap mo ito. Nabasa ito sa gospel. Nais kong sabihin sa iyo kung ano ang ipagpapatuloy niyang gawin. Sa Acts, mababasa natin na si Jesus ay naluklok sa kanan ng Ama. Sa kaluwalhatian, nagpasawalang hanggan. Sinabi ni Jesus sa mga alagad sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa Matthew 28 verses 18 to 19, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nararapat na nilang ipangaral ang Ebanghelyo at gawing alagad ang mga bansa. Ang sanlibutan ay wala sa kamay ng mga politiko. Ito ay nasa mga kamay ng buhay na si Jesus, ang Kristong nabuhay na mag-uli. Ito ang mensahe sa atin. Ang Diyos Ama na lumikha at may-ari ng lahat ng bagay ay ibinigay lahat ang pamamahala ng mundong ito, ang pagtubos at kaligtasan sa kanyang sariling anak na si Jesus. At mayroon siyang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa aklat ng Acts, makikita natin na ilan sa kapangyarihan ito ay ipinakita ni Jesus.
Pinagkaloob ni Jesus ang banal na espiritu sa naunang simbahan o mga naunang mananampalataya. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at nagsimula siyang magkaloob ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad. Mababasa natin na habang naglalakad si Peter at John patungo sa templo upang manalangin, ay pinagaling at pinalakad ang isang lumpo mula sa pagkabata na naging sanhi upang siya'y hindi makalakad at nang makalakad ay magpuri sa Diyos. Ito ang Kristyanismo. May isang taong nagngangalang Saul ng Tarsus, isang Pariseo at isang mabagsik na kaaway ng mga naunang Kristiyano, isang taong kinapuputan ang Panginoong Hesus at kinasusuklaman ang lahat ng naniniwala sa Kanya. Naging sanhi upang ipahulong at ipapatay ang mga ito. At ninais na ang taong ito na pumunta sa Damascus at ipagpatuloy ang pagpatay at lipulin ang mga batang sambahan. Binigyan ang taong ito ng otoridad upang isakatuparan ang bawat naisin ng taong ito. Matatagpuan po natin ito sa Acts chapter 9 verse 1 to 2. Tiwala si Saul na mawawasak niya ang simbahan. Subalit habang naglalakad si Saul patungong Damascus, isang pangyayari ang sa kanya'y naganap. Matatagpuan po natin ito sa Acts 26 verse 13. Na nagkaroon ng isang maliwanag, nagniningning na liwanag sa palibot at sa mga naglalakbay na kasama niya. At nagtanong si Paul sa Acts 9 verse 5, sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya'y sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Patuloy na gumawa si Jesus. Pinaluhod, pinapakumbaba, at pinapagsisi sa mga kasalanang ginawa ni Paul. Pinakumbaba siya. Subalit ang higit sa lahat, iniligtas ni Jesus si Paul. Ang kasaysayan ay hindi pagtatapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Patuloy siyang kumikilos gamit ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Walang imposible sa kanya. At ngayon, tinawag niya tayo upang ipagpatuloy ang pagtayo at paglago ng kanyang kaharian. Pinag-utos ito ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli. Tunghayan po natin sa verse 3. Sabi, at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Humayo kayo at kasama niyo ako. Ito ang sinabi ni Jesus. Kasama niyo ako sa lahat ng paraan, kahit sa katapusan ng mundo. Humayo kayo at gawing mga alagad ang mga bansa sa pagpapatotoo ninyo ng tungkol sa akin. Ito ang atas sa atin, gawing mga alagad ang mga bansa sa pagpapatotoo ng tungkol kay Jesus. Patuloy pa rin siyang kumikilos kahit naroon na siya sa langit, nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Pinatunayan ito sa Hebrews 7 verse 25. Siya'y may kakayang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sino po yung niya? Si Jesus. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sino itong kanila?
ito po tayo. Sino yung namamagitan? Siya po si Jesucristo. Si Jesus ang ating kinatawan sa langit, ang ating dakilang pinakapunong saserdote. Sa ating hindi karapat-dapat na mga panalangin ay kinuha niya, at sa kanyang pamamagitan ay buong kaluwalhatian na isinamo sa mismong trono ng Diyos. Natatandaan niya ang ating mga kahinaan. Tunghayan po natin sa Hebrews chapter 4, verse 15. Pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, kay may walang kasalanan. Ito po si Jesus, namuhay ng walang kasalanan. Ayon sa Hebrews chapter 2, verse 18, palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso at siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Ito rin ang sinasabing patunay ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 17. Tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya. Sino ito? Ang Panginoon. Sabi niya, ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya. Ito po si Jesucristo, upang sa pamamagitan ko ay ganap na maipahayag ang mensahe, upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil. Ang mga hintil po ay tayo na mga hindi Hudyo. Kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng mga leon. Gayon din ang sinabi ni Paul sa Philippians 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Sa Hebrews 10:13, at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Sa aklat ng Revelation ay patuloy pa rin siyang kumikilos. Ng mga naniniwala sa kanya ay inunsig at pinapapatay. Halos ang buong sambahan ay nalipol, naubos siya at nagkaroon ng paghuhukom. Sa ngayon ay naliligtas ang bawat isa sa atin sa kasamaan ng mundo upang ilagay sa maluwalhating kaharian at inihahanda sa araw na muli niyang pagbabalik. Mula sa Acts chapter 1, verse 10 to 11, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na pahiputing damit at nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng iyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ito po yung second coming. Ayon sa akala natin ay natapos na ang ginawa ni Jesus mula sa kanyang pagkamatay at inilibing. Ito ang mensahe ni Luke kay Theophilus. Kahit na umakyat siya sa langit, muli siyang magbabalik. Sa kanyang pagbabalik, mayroon siyang bagong pisikal na katawan, nakasakay sa mga ulap sa kalangitan, napapaligiran ng mga banal at mga anghel, at hahatulan niya ang sanlibutan sa pamagitan ng katwiran at itatatag
ang kanyang maluwalhatiang kaharian magpawalang hanggan. Ito ang mensahe ng Kristyanismo. Ang mga taong bumubuo ng iglesia, ang pinakadakilang layunin natin ay ang tunay na makilala ang Diyos. Ang mensahe ng Kristyanismo ay tungkol sa pagbabago ng tao sa kabila ng pamumuhay sa mundong makasalanan upang ihanda tayo para sa darating na kaluwalhatian. Hanggang ngayon, aktibong kumikilos si Jesus at nagpapatuloy hanggang lahat ng mga tinupos ay kanyang maipon. At pagkatapos, siya'y magbabalik upang isagawa ang paghahatol at ang kanyang bagong kaharian ay matanghal mula sa baybayin hanggang sa baybayin. Ito ang mensahe na nagdudulot ng kaguluhan noon at magpasa ngayon. Ito ang mensahe ni Jesus kung bakit siya naparito sa mundo upang maligtas ka mula sa impyerno at sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ang Kristyanismo ay hindi ka tinawag upang gumawa ng isang bagay. Ngunit sa halip ay sinabi sa iyo kung ano ang dahilan ng pagparito ni Jesus sa mundo para sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niya sa amin at binigyan kami ng katalinuhan upang mapag-aralan, mapakinggan ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nawa kaming magkaroon ng lakas at talino at pagsisikap na pag-aralan, basahin ang iyong mga salita, yung mga banal na salita sa aming mga Biblia. Patuloy po kaming magkaroon ng lakas at pagsisikap. Patuloy po kaming bigyan ng banal na espiritu ng patuloy na kalakasan. Patuloy po kaming dumadalangin sa inyo at humihingi ng patnubay. Gayon din po, patuloy po naming idinadalangin na matapos na ang pandemyang COVID na nagaganap ngayon. Dinadalangin po namin ang aming mga kapwa, ang aming mga kasamahan, ang aming mga mahal sa buhay na patuloy na maging saksing ipinapapatotoo ang inyong anak na si Jesus. Patuloy po sana kaming kumilos na maipakilala ang tunay na Jesus, ang tunay na Diyos na aming kinikilala. Ang lahat pong ito ay dalangin namin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po muli at salamat sa inyong pakikinig. Stan. Anong papatayin ko? Wala naman dito.